Napakaswerteng araw pong muli sa inyo lahat, mga kasim like-minded. Kamusta po kayo? Kamusta po ang last content or sharing na binahagi ko sa inyo tungkol sa Jesus My Autobiography vlog po? Na-share po ba natin o hindi? Anyway, no pressure at all. Everything is still all up to you. So yun, bago natin umpisahan itong ating sharing for today, I humbly ask for your favor. Baka pwede po nating i-hit yung like. At para din sa mga taong bagong nanonood ay mag-subscribe na rin po. Yan. Still no pressure. If you don't want to, it's fine. If you want to, I appreciate it. At papasalamatan ko po ng maigi yan. Ayun. So ano ba magiging topic natin for today? At yun po ay tungkol na sa returning from the wilderness. Kaya tara, umpisa na po natin. Hello everyone, once again, this is Rudy Claser na ako'y nagpapasalamat muli dahil ito, dito tayong muli upang pakinggan nyo yung share ko sa inyo pagdating nga dito sa Jesus My Autobiography na vlog. So yan. So ano nga bang magiging topic natin? At yun na nga po ay tungkol sa pagbabalik ni Jesus Christ or returning from the wilderness. Pauwi na siya sa bahay nila. Ngayon po, papaliwanag ko siya or babasahin ko siya and then ipapaliwanag ko sa level na kung saan kaya pong maintindihan o maunawaan ng kahit sinong viewer po na manonood dito sa vlog kong ito. So yan, sabi niya, I venture back toward town. Pabalik na siya sa town kung saan siya nakatira. And I intuitively went to my mother's home. Nakaramdam agad siya, yung intuition niya. Naramdaman niya dapat dumiretso siya sa bahay ng kanyang nanay muna. Home first. Nung nakita daw siya ng nanay niya, she was horrified. Nagulat, okay? She had heard that I had gone missing. Kasi narinig din ng nanay niya na siya ay nawala. She brought me into the house. So nilasa sa bahay, but I did not go to Mary first. Hindi siya muna umuwi sa asawa niya. Dahil alam niya that there is a special bond between a man and a woman. And I needed the nurturing of my mother. I needed to speak to her first. I needed to re-establish relationship. Okay? Ano ibig sabihin nun? Dahil alam ni Jesus Christ na merong special na connection o bond, dikit, yung lalaki at babae at kailangan niya munang man-nurture o maalagaan siya ng kanyang nanay. Kailangan niya munang makipag-usap sa nanay niya. Kailangan niyang maayos ang connection muli sa kanyang nanay. Alam niyo po ba, back then nung ako'y nasa Japan, hindi pa ako aware sa mga ganito lahat, ang bukang bibig lagi ni mama sa akin, hanggat ikaw ay may hinanakit sa mga magulang mo, mahihirapan ka magsaksid sa buhay mo. Parang ganyan. Paulit-ulit na sinasabi sa akin to. At hindi ko lang alam kung bakit. There were times na talagang ilang beses kami nag-away ni mama. Kasi since 6 years old po ako nung nagkahiwalay sila ni papa eh. So 14 years later, ako ay age of 19 na, sa kanya ako nakita at dinala niya ako sa Japan. So for 14 years, what do you think ang pinrogram sa aking isipan ng aking mga kamag-anak, at ng iba pa, kahit ni Papa, ganun. Laging sinasabi sa akin, I'm sorry for the word ito kasi sinasabi nila, ang nanay mo ay puta. See? Matinding salita yun. Bata ako ay yung sinasabi sa akin, ang nanay ko daw ay puta. Okay? Sasabihin nila, biktima ka kasi. Ganun. Walang kwentang nanay mo. Isipin mong nanay mo, patay na. See? Kung naririnig niyo ganun, what did you feel? What did you feel? Kung ganun ang sabihin sa inyo, at sabihin sa inyo na ganyan ang nanay mo. Alright? And then darating yung point. Kaya nga halo-halong emotion, sasabihin na kahit ganun ang nanay mo, mahalin mo pa rin siya kasi kung wala siya, wala ka ngayon sa mundong to. Malilito ka tuloy. Diba? Kaya dahil sa kalituhan na yon, dumating ako before sa decision na, basta pag-usapang nanay, iba na lang usapan natin. Hindi ko talaga, I never ever talk about my mother. Hindi ako nagsabi ng masama sa kanya or what. Basta yun lang awareness ko. Dumating pa sa point na, nung bata ako, kikidnapin daw ako ni mama.
kidnapin. Papakuhain ako, hihilahin. Ganyan, pinapahanap ako. Alam mo, ang ginagawa pa sa akin ng mga kamag-anak ko na, mga tito or what, tita. Anong gagawin mo kapag kasama mo si lola mo tapos nakita mo si mama mo, bigla kang hinihila, sino pipiliin mo? Pinagpipili pa nila ako. Kung sino, pipiliin ko. Siyempre, ikaw ang bata, siyempre, kailangan mo makasama sa kanila. Siyempre, natatakot ka sa kung anong gagawin nila sa'yo pag sinabi mong susunod ako kay mama. Sabihin ko, siyempre, kay lola. Lalaban ako, ganito, ganito. So, yan. So, meaning, ng bata ko, talagang na-program din ako o na-doktor ako sa hatred ng kabataan ko. Na ganito, ganun, to si mama. At pinagpipili ako. Yan. So, everything is a lesson learned. Kaya nung sinabi ni mama nung sa Japan ako na kapag may hinanakit ka sa magulang mo, magiging challenging talagang life mo. Pero ito, parang gusto ko lang din sabihin sa inyo na kailangan niya muna makipag-usap sa nanay niya para ma-re-establish yung relationship. Kaya po nung time na nag-away kami ni mama, way back 2017 po, sa loob ng 2016 kasi pumunta akong Japan, nagkaroon ng challenges. The whole year of 17, from January hanggang December nun, naka-block si mama sa akin. Walang message, ganun. Kasi ang dami niyang sinabing masasakit din sa akin that time. So nung binlock ko siya, ano mo ginawa ko sunod? Lagi ako nagpipray. Alam niyo kung pinagpipray ko? Pinagpipray ko si mama na maging okay siya, healthy siya. Dumating din yung time na para kaming mag-best friend na, nagkakausap kami palagi, masaya kami palagi, ganito, ganun. Puro magandang pinagpipray ko sa kanya. And then, pagka 2018, ng May, nung pumunta ako ng Japan, hindi ako dumiretso sa bahay niya. Doon ako dumiretso sa bahay ng pinsan ko. And then that time, nag-uumpisa na kasi yung Facebook Live ng mga 2018. Nag-live yung pinsan ko. Siyempre, friend siya ni mama eh. Nakita niya. Nag-message ngayon si mama sa kanya. Nasabi niya, yung batang yan, wag na wag mong papuntahin dito, sabihin mo sa kanya, ha? Walang yasa. Ganon. So meaning, naisip niya na nasaktan siya kasi hindi siya una kong pinuntahan. Doon ako pumunta sa bahay ng pinsan ko. Nag-alala yung pinsan ko, worried na worried siya, nag-grab yung mata niya. Sabi niya, hala, si mama mo nag-message, ganito ganun. Alam mo, that time, nag-law of attraction na kasi ako at aware ako sa sinasabing may magandang mangyari. Binaliktad ko yung sinabi niya. At bakit ko binaliktad? Kasi ako yung taong sabi ko, paano mo gagawing positive ang isang negative, negative nga siya? Yan. So, doon ko pinapractice yung on that time, baliktarin yung negative into positive. Alam niyo kung anong sinabi ko sa kanya? Itong sinabi ko, ate, don't worry. Ang gusto talagang sabihin ni mama dyan ay pumunta ako doon sa bahay kasi miss na miss niya na ako. Siyempre, nagtataka pinsan ko ba't na sinabi yung gano'n. Then after nun, nagkita kami ng ate ko. Ang ate ko, maraming pagtatalo din ang ginawa namin, ganito gano'n, pag-uusap-usap. Pero hindi niya alam, okay na okay mama. Totaling na-release ko na ako naman lahat ng ginawa niya. Yan. Nasabi ng ate ko, so ibig sabihin, kahit bukas pumunta tayo doon, okay lang? Oo, okay lang. Kasi yan din ang purpose ko, maging maayos kami. So pagpunta namin sa bahay doon, nag-message kasi yung ate ko, akala mo, pagdating ko doon, nagluluto. Nagluto. Akala ko ba galit na galit? Akala ko ba ayaw niya akong pupuntahin doon? Kasi ganito ganun. Tapos pagdating sa bahay, pagpasok sa loob, pumunta ako sa kanya, alam niyo ba kung ginawa ko? Nilapitan ko siya at niyakap ko siya. Alam niyo, sabi ni mama, may kasalanan ka kasi. Alam mo sinabi ko? Kaya nga po ayusin eh. That's the start. Na kung saan nagkausap kami lahat. And then nagkaroon ako ng clarity kay mama. Sabi ko nga kay mama nga na, ma, bakit po kayo ganun? Kasi tumutulong siya sa amin eh. Pag hindi namin nagawa yung naiisip mo, sumasabog ka, dami mong sinasabing masasakit sa amin. Yun yung time na yun. Sabi niya kasi, siya ang breadwinner sa lahat ng magkakapatid. Since 1918 pa siya sa Japan. And then lahat ng mga tulong sa mga kapatid niya, itinulong niya, pati pag-aaral, pero hindi nasusunod yung naiisip niya. Alam mo, pinag-aaral, tapos biglang mag-aasawa. Alam mo yung nakapagtapos ang ganda ng trabaho ng isang anak ng kapatid niya, yung bunso, biglang pinauwi sa probinsya. Naging magsasaka na lang, parang ganun ba? Tapos ang daming anak, puro hingi ng tulong sa kanya. Yung ganun. Tapos hanggang ngayon, marami pa rin humingi ng tulong sa kanya. Kahit anong sabi niya na mag-aral na maigi, wala rin. Ibang ginagawa. Yung ganun. Yung sabi ko kay mama, ma, hindi kami yung kapatid mo. Tingnan mo kami ni ate. Nakapagtapos kami. At kaya namin sarili, tsaka hindi na ako humingi sa'yo, di ba? Kaya ko ng sarili ko. Ngayon mo, pumunta ako sa Japan that time. Hindi naman ako humingi sa kanya na pambili ng pamasahe. Ang hiling ko lang naman, makitulog, makikain.
Yun lang naman ng konti. Yun na naman ang hangad ko. Parang ganun ba? So, doon na kami nagkaroon ng usapan. Tapos, tinanong ako nung stepfather kong Japanese. Sabi niya, ito grabe tong taong to. Pag nag-decide talaga, wala na eh. Kaya yung egotistical pa kasi ako, ma-pride din kasi ako dati. Sabi niya, anong gagawin mo kapag si mama mo ay sumabog ulit? Si mama kasi pag nag-message pag sumabog, ang haba niyan, parang 2 pages ng coupon band. Ang haba talaga niya ng message niya. And then, sabi ko, hindi ko na agad siya babanggain. In that day, papalipasin ko ng 3 araw bago ko mag-reply. Sabi niya, okay, sige. So, after that, never ever na kami nag-away ni mama. Dahil nandun na ako lagi sa pagpapasalamat. Nag-decide ako sa sarili ko na kahit anong gawin man ni mama, ano man ang nagpapaligaya sa kanya, hayaan ko na siya. At nakita kong mahal na mahal niya ang mga apo niya sa akin. Okay na ako tan. That's it, period. Yun yung nangyari. So wala na akong sinasabi kay mama kahit ano. After nun, na-appreciate ko na siya sa lahat ng ginagawa niya. Nakita ko na lahat ng kagandahan na ginawa niya sa buhay niya. Lahat ng alam mo yung tipong bakit niya ginagawa maghinto ganun. Naintindihan ko na ang lahat. Umpisa nung nirelease ko ang aking pride sa aking sarili. Yan sinasabi kong nung sinurrender ko na. Yung paniniwala kong yun. Yung mga nakaprograma sa akin nung inimplementa for 14 years. 14 years, simula nung bata ko pagdating sa aking nanay. Kaya po sa mga taong may ganyan, hinanakit sa mga tatay o sa nanay, I highly suggest they are your parents. Without them, wala kayo ngayon dito. Kung maaaring hindi nyo sila maintindihan. Pero once talaga, nag-surrender kayo, nag-forgive kayo, maintindihan nyo sila na maigi. Kahit kay Papa, ganun din. Si Papa, ilang beses kayo nagtalo niya, nagsisigawan, ganito, ganun. Dumating pa nga sa point, meron akong tito, yung bunso nila magkakapatid, nila Papa. Sabi niya, buti hindi kayong taong pag napagsabihan ng hindi maganda si Papa mo, makikipag-away ka. Sabi ko, hindi. Hindi tito. Aware po ako sa pinakatama eh. Ba't ko siya po protektahan? Ang kaya ko lang ibigay kay Papa, pagmamahal at unawa. Ayun. Yun lang talaga. Kumbaga, alam ko naman minsan taliwas. Alam ko naman talaga minsan hindi totoong sinasabi niya. Nadadaan ka lang sa enthusiasm or conviction pag siya nagsalita na, oo, yun talaga mangyayari. Yung ganyan, may reaction na ganun. Sigurado ko, 100%. May ganun kasi siya. So, kung mga bago pa lang kayo, mapapaniwala talaga kayo. For so many times na nakasing ginawa sa akin yun, pero hindi. Parang hanggang salita lang eh. Parang ang ganda ng conviction, and then papasok ka ng doubt, biglang mag-iiba yung sinasabi. Napapasok ka ng negativity. Yun po yung nangyayari. Kaya ang ginagawa ko talaga, more on love talaga. So kung mapanood ba ni Papa to, right now, for sure mag-react ka pa. Mag-react siya kung pinagsasabi ko tungkol sa'yo, ganito. Pero yun po kasi talaga ang observation ko sa kanya. Yun po talaga ang observation ko dati pa. Pero ganun pa man, ano man nasabihin mo sa akin, kahit anong pangit sabihin mo sa akin, hiningi ako ng tawad. Patawad. At mahal na mahal kita. Yan. Meron pa akong experience. Dumating din yung time na nagkasigawan kami ng todo ni Papa. Kasi nga, panay yung reklamo niya sa ginto. Ganun sa nangyayari. Na puro na lang ganyan, puro na lang ganyan. Parang napuno na ako. So after nun, ano mo yung after ng away, on that spot din, on that day, after a few minutes lang, okay na kami. Tapos na. Okay na agad. So may ganun ding abilidad si Papa. Si Papa kasi, naguguluhan lang ang isipan kasi may nagmanog ng kulong palabas kasi. Yan, puro palabas. So, kung ano napoprogram sa isipan niya, and then, mas nangingibabaw din naman talaga sa kanya. Guided siya ng spirit niya. Dati pa, sobrang guided siya. Hindi niya lang mapakinggan o maintindihan na maigi kasi nga, magulo ang isipan. So, pag nangibabaw sa kanya ang totoong siya, mabilis siya makarealize kung ano ang pagkakamali na ginawa niya sa kanyang buhay. Yan. Tapos namihingi siya ng sorry. Yun yung maganda sa kanya. Yun yung mas pinili ko at tinanggap ko at sinabuhay ko na pag ako'y nagkamali, hihingi talaga ako ng sorry. Yun natutunan ko sa kanya. And anyway, tuloy na tayo dito. Pagdating nga sa magulang, no? Yun, kung may mga magulang po kayo, hanggang ngayon, kung kaaway nyo sila, I really highly suggest learn to forgive. Start forgiveness talaga. Kasi hindi nyo sila mauunawaan
hanggat di nag-umpisa sa pagpapatawad sa sarili. Once napatawad mo sarili mo sa mga naisip mo sa kanya, ginawa nila sa'yo dati, doon mag-start yung tatanungin mo na sila na, pa or ma, ba't pala kayo ganyan dati? I mean, ba't po kayo parang sobrang stricto nyo? Bakit parang sobrang tapang nyo po? Mapapatanong ka na, makakurious ka na kung ba't sila ganun. Then, saka sila mag-explain sa'yo kung ba't ganito, and then kaya pala, ganun pala. So, since nintindihan mo na sila, ma-appreciate mo na sila ngayon. So, once na-appreciate mo na sila, doon napapasok yung pagmamahal. Tandaan nyo, hindi nyo mapapamahal o hindi kayo mapapamahal sa isang bagay hanggat hindi nyo na-appreciate to. Hanggang walang appreciation, hindi kayo mapapamahal sa isang bagay. At paano nyo ma-appreciate ng isang bagay? Yun ay kapag naunawaan mo lang sila. Hanggat hindi mo sila nauunawahan kung bakit ganun ginagawa nila, never ever mo silang ma-appreciate. Ang gagawin mo sa kanila, i-criticize mo sila palagi. Mamamali mo sila palagi. Parang sila lagi ang may kasalanan. Tuwing nakikita mo. Kasi, you never forgive them, you never forgive your mindset, inusgahan mo agad, may judgment ka. That's why you will never ever understand them, you will never ever appreciate them, and you will never ever love them. That's the thing. Okay? Anyway, tuloy tayo. This rebirth I had gone through, this second lifetime that was starting, that is what I intuitively knew this was. So ito doon parang nabuhay sa muli, nagmukhang rebirth nga, no? Yung second lifetime na umpisahan niya, na nararamdaman niya intuitively at alam niya na I had been born again. Yan. Kaya siguro nag-umpisa yung religion na born again. No? Actually, nung nabasa ko ito, hindi naisip ko, kaya siguro may born again na religion. Anyway, no? I knew that I had transformed into a completely different being. Yan. So talagang alam niya na siya ay parang nag-transform sa ibang-ibang tao na talaga. Yung consciousness of the man, Jesus, was still there. Yung pagiging Jesus niya, nandiyan pa rin naman. I knew my mother. Alam niya ang nanay niya and where to find her at kung saan siya hanapin. But I knew that I needed to be brought back to myself somehow. Pero kailangan niya at muna na ibalik ang sarili niya sa kung ano siya. Parang, siyempre, magulo, madumi siguro, ganyan, yung buhok, hindi maayos, mahaba, ganito, yan. And then, I knew that I needed to be held in arms that were unconditionally loving. Ganun po ang mga kababaihan, ang mga magulang. Kaya pansinin niyo bakit kahit anong sama na ng ginagawa ng kanilang anak, lalo ng mga Filipino, mapagmahal kasi mga Pilipino, mga nanay ng mga Filipino, kahit anong sama ng ginagawa ng anak, kahit anong pangit ng ginagawa nila, still, they're going to give an unconditionally love. They're going to protect their children kahit pangit na ang ginagawa. Kahit hindi na maayos ang ginagawa, kahit nagda-drugs pa yan, pagtatakpan pa nila. Yan. No, but tapos makikita mo as mali. Tapos makikita mo sinasabing kinukonsinti. It's just because they are mother. They're always going to give unconditional love to their son or daughter or children's. For I could not explain as a wife needs to be explained to. Dahil hindi ito kayang ipaliwanag o ipaliwanag sa isang asawa. Yun po. Only the parents. Kaya pala si mama. Nakita niya. Kasi dalawa kami, di ba? May ate ako. Ang ate ko half Japanese. Takang-taka ako noon. Sabi ko, bakit malagi ka nagpo-focus lang kay ate? Na parang mas dun yung focus ng tulong niya. Ang sinabi niya sa akin, anak, nakita ko kasi may similarity tayo. Anong similarity po? Na kaya mong dumiskarte, na kaya mong solusyonan ang buhay na ginagawa mo. Nagulat ako. And that makes sense na. Okay. Kaya pala. Okay ma. Kaya nayaan ko na. Kumbaga, sige, kailangan siguro nga talaga ng moral support ng ate ko. Ayan. Kay mama. Kaya nandun siya lagi nakafocus. Then, kahit ano mangyari, nandyan lagi si mama para sa akin. Talagang kahit anong gawin ko, nandyan sa palagi. Talagang tutulungan niya ako, tutulungan. Maraming sasabihin, pero at the end of the story, tutulungan ka pa rin naman. Ganun at ganun lagi. Iba talaga ang power ng magulang. You don't need to explain to them anything. They're just going to give you an unconditional love
Kukunin ka nila, tutulungan ka nila, papakainin ka nila, aayusin ka nila. That's a mother. Okay? A mother is much more understanding at times and will see her son falling apart or having difficulty and will merely gather him to her chest and love him. So, diba yung mga magulang, pag nakita nila ang anak na parang, alam mo yung, may nakita akong ganyan yung parang yung anak nila sobrang lulong na sa drugs, wala na din nila alam yung sarili nila, ganito, ganon. Yung talagang mapagmahal na magulang, na nanay, kukunin nila yan, yayakapin at ilalagay sa kanilang dibdib. Yun yung ginagawa. I'm telling you, well, maring sasabihin nyo, may nakilala ko, hindi ginto. Hindi ganyan, malupit, iniwan ng panganganak Ganito, ganon. Yeah. Hindi natin malalahat. Pero ito talaga ang natural. Kung natural ang iniisip o natural ang isang babae at natural ang kanilang pamamahal, hindi normal, kundi natural, ito yung gagawin niya. Kung natural ang kanyang pag-iisip at nangingibabaw sa kanyang totoong pagmamahal, ito yung gagawin. Pero merong mga taong sinasabing parang hindi naman gano'n. It's just because they know the term called sacrifice. Sinakripisyo ko yung anak ko, hinayaan ko silang ganyan kasi para daw mapabuti sa ganito ganon. At some point may awareness naman sila. I have to do this and that kasi nahirapan ako sa buhay ko, hindi na ako magpapakita, ganito ganon. It's very challenging to them. Actually, at first. But they have to sacrifice. Dahil sa walang, hindi sa walang, no? Dahil sa na doktor sa atin sa sinasabing sakripisyo kasi hindi ko kaya kasi ganito ganon. Parang pahirap yung anak kasi ganito ganyan. Na hindi nila alam na sila din ang may gawanan. Anyway, a wife perhaps asked a few more questions that were impossible at that time for me to answer. So yun, ang asawa ay maaring mag-ask ng mga few more questions o maraming question na napaka-imposible sagutin para sa kanya nung time na yon. Which is true, no? Pag ikaw kasi ay nasa magulang mo, pag may problema kang sinasabi, halos hindi minsan nag-ask ng question. All they focus is the love. Maalagaan ka, maayos ka, ganito, ganun. Yan. I needed some time again. I had taken much time in the desert, in the wilderness, to integrate this information into my being. But now, I had integrated myself back into the situation of my family, the situation of my culture, the situation of my being human. That is why I venture back to my mother's house. So yun, di ba nga, na-integrate. Naintindihan niya, na-intriga siya, na sa buhay niya, nung nandun siya mag-isa siya sa wilderness, di ba? Sa mga kagubatan. Tapos, ngayon, bumalik na siya sa pamilya niya, sa situation ng kultura, situation ng pagkatao. Kaya, inuna niya munang bumalik sa nanay niya. She was not particularly pleased with me. So yun, kumbaga, hindi siya okay, yung nanay niya. There is no doubt about it. Siguradong sigurado siya. But as mothers do, she took me in and bathed me and cleansed me and chided me for being too thin. So yun, ang ginawa ng nanay niya, hindi siya okay, pinaliguan siya, nilinisan siya, o siguro inayos din yung and then sinabihan siya na ba't sobrang payat mo. All of these motherly things. Siyempre, gano'n yung magulang, di ba? Pinapaliguan, ano nangyari na sa'yo? Dumi-dumi mo, saan ka pag-alin nung pinagagawa mo? Ba't ang payat mo? Yung buhok mo, hindi na maayos. Ayan, ano na tong katawan mo? Yun yung isang nanay. I have to say, it was music to my ears. After being alone for so long. Oo nga naman, for 5 weeks na ikaw na mag-isa. So, para sa kanya, parang music yung sinasabi ng nanay niya sa kanya. I stayed with my mother for a week. So, 1 week siya nag-stay sa nanay niya. My brothers and sisters were around and confused. So, may mga kapatid siya, na lalaki at babae, na nalilito. A little bewildered. Na parang, ano nangyari ito kay kuya? Ganyan. For they have given up on me for quite some time because of my unusual ways and the focus of my life. Na kung saan, siyempre, mga kapatid niya parang nag-give up na kasi nga sa unusual, hindi nga normal ang ginagawa ni Jesus Christ. Natural. O kung sa ibang term, na hindi natural ang ginagamit na word, sasabihin nila, weird.
weird na ginagawa niya. Hindi nakikita sa bahay, wala halos sa bahay kasi nakafocus lang siya sa buhay niya. Yan. My long trek away from the family had confused them. So, nandito rin din sila kasi dahil sa haba nung biyahe o paglalakbay na ginawa niya, they did not understand my motivation for doing such a thing as that. Hindi nila naintindihan kung ano yung nagpupush sa kanya o nagmo-motivate para gawin ang mga ganitong ganun. It was a difficult time for them, but it was within this week that I began to realize I could affect humans strongly, very strongly, by the new sight, the new vision that I had been endowed with. Yun. So, sa loob ng isang linggo na yun, dun niya na-realize na kaya niya palang maapektuhan ang mga tao very strongly sa bagong sight o bagong yung ano niya, mga naisip, ganon. Sight S-I-G-H-T, sight. O sabi natin, nakikita din, ganon, sight. Okay? And then sabi niya, vision, yung bago niya nakikita na naibigay sa kanya. I would sit in a room and speak to somebody, and if I shifted my consciousness a little bit, if I focus in a different way, I would begin to see person's body as an energetic system. Yun, ang divine eyes. Na kapag siya ay nakipag-usap sa iyo or sa akin at nag-focus siya, nag-uumpisa niya ng makita ang person's body as energetic system. I would begin to see the physical self as a vibrant and shifting and morphing essence. Nakikita niya yung katawan ng isang tao na liwanag, na isang nagbabibrate at nag-shift, nagbabago-bago. Kaya nga ang galing, hindi ko nga halos ma-imagine. Ang na-imagine ko lang yung, nanonood ba kayo ng Naruto? Kilala niyo si Neji? Di ba si Neji pag ginamit yung Byakugan niya, nakikita niyo yung mga flows ng mga chakra sa loob ng katawan? Parang ganun ba? Parang may pagkaganon. Yun lang yung na-imagine ko. Pero hindi ko alam kung ano yung talaga. Yung energy na sinasabi niya. Yan. I could see where there were problems. Nakikita na pala niya kung nasaan niya may problema sa katawan ng isang tao. I could see where there were joints that were stiff. Nakikita niya kung merong stiff o matigas sa mga joints mo. I could see a lack of movement, a lack of vibrancy in the very structure of the energetic field. So nakikita niya nga yung kakulangan sa galaw, kaya nagkakaroon ng stiffness yung mga joints na yun, yung bawat struktura ng energetic field. Meron kasi tayong energetic field, bawat tao. May engage din akong ganyan na may mga tao nakikita yung energetic field mo, may nakasalpak daw dyan sa energetic field mo, mga habits mo, mga energy, yan, na pwede nilang tanggalin para matanggal at ma-unblock yon para mangyari sa iyo yung mga inangat mo sa buhay mo kasi may energetic field na yun na nakasalpak dyan ng mga pangit ang pumipigil sa iyo para mas mag-manifest ka or mag-breakthrough. Yung mga ganyang klaseng tao nagagawa yan. Pero yan, experience ko yun, yung mga ganyang tao nagtanggal din, pero sa totoo lang kaya mong tanggalin siya without them. Gusto mong malaman? Message mo na lang ako. I don't know kung gusto mo mag-message, kung interested ka. If not, that's fine. And or kung gusto mo, you can just watch lahat ng mga contents na binigay ko kasi nandun din naman yung mga sagot. All you have to do is i-connect mo lang yung mga dots and you really have to pay attention. Okay? Anyway, perhaps this is what you would call the aura these days. So yan. So this time, yan yung mga terminology natin, diba? Aura. Aura o aura. These days, nakikita niyo yung aura o aura ng isang tao. But in my vision, it was less transparent. It was quite a visceral and solid vision that I had. Pero less transparent, parang transparent ba? Transparent nakikita yung, di ba ito, video, yan yung camera, di ba? Yung nakikita, tagos, transparent. And then, visceral at medyo may pagka-solid yung vision na nakikita niya doon. Hindi lang basta aura. Ang aura kasi dito na nakikita, di ba? Sa gilid lang, yan. Dito, sa labas ng katawan. Pero this time, hindi, iba talaga.
I also associated feelings with this. I would feel the energetic emotion around whatever it was that was causing somebody difficulty. So, naintindihan niya rin yung feeling ng isang tao or yung energetic emotion na nabubuo sa kanya at kung bakit nagiging ganun yung katawan ng isang tao at kung bakit siya nahihirapan. I would understand, for example daw, that it was a liver problem. But it was about anger. Yun, galing no? Nakita niya, yung mata niya, pag tinignan niya ang tao, nakita niya na may problema sa liver. Pero ang cause talaga ay dahil sa anger, sa galit. It was about holding on to old judgments. Kaya may galit dahil sa mga dati niyang mga panghuhusga na ginawa. Or hanggang ngayon, yung dati niyang hinusgahan ay bit-bit niya pa rin. If it was broken heart, ayan na, broken heart, I could see that it would cause some difficulty in that area. But if I knew it was about unforgiveness regarding a past relationship. So, ang broken heart ay always magkukos ng sinasabing unforgiveness regarding a past relationship. Klaro po? So, every time na meron kang broken heart, may sinasabing, nasaktan mo na ako, may lamat na ang puso ko sa iyo, is just because of the past relationship na hindi po napapatawad hanggang ngayon. These sentiments, these intuitions would come with the vision. And so I began to work very quietly and carefully with my family. So ito kasing mga sentimento o intuitions na nagpapakita sa kanyang mata, nakikita niya sa mga kanyang pamilya, ay inumpisahan niyang gawin ng tahimik lang. Siyempre, isipin mo yung power niya na makita, na maimpluwensyahan din kita, na na-override ko yung energy mo. Tapos tahimik nilang ginawa para maayos to. Yun sa mga pamilya niya. Yan. Quietly and carefully nga daw. Dahil I could immediately see where their thoughts. Ang galing nun. Ang ganda nun. Yung nakikita niya agad kung saan napupunta ang iniisip nila. Their anger and their resentments would affect their physical bodies. Ibang klase talaga. Pag nagalit ng isang tao, meron silang mga hinanaing, nakikita niya agad yung mga negative energy kung saan pumupunta sa loob ng kanyang katawan. Ayun po yung nakikita niya. Ibang klase talaga. Ito yung sinasabi ko kung bakit gusto ko maging, o maabot ko tong Christ consciousness, kung ano man ang meron sa kanya. Ito yun. Actually, one time, nag-usap kami. Alam ko nanonood dito ngayon, isa po sa mga ginagabayan ko, o apprentice, si Brother Algray. Nagkausap kami, sabi niya, bakit kaya daw sinasabi kong gusto kong maging Jesus Christ? Masumunod ako sa kanya. Ano yung ibig sabihin? Gusto niya rin magpapako sa krus? Natawa ako, narinig niya. Pero hindi po yan. Nalaman niya na ang sagot kung bakit. Ito pala yan. Sa pinapaliwanag ko sa inyo right now. Kasi almost patapos na siya. Basahin tong book na to sa file o your parang PDF o EPUB file na meron sa akin dyan sa description na pwede nyo ma-download. So yun, almost patapos na siya. Naintindihan niya na kung bakit. And anyway, this was quite a fascinating experience to have. Initially, I would say it was like in your superhero movies. Diba? Totoo nung nabasa ko to, sabi ko, ano, kaya nga sinabi ko sa inyo rin dito na si Jesus Christ yung tao, ordinaryong tao, na talagang nakakamit ng totoong power na parang superhero sa mundong ito. When somebody is transformed with the qualities of another creature, I was given a vision that I had not had before, an understanding that I had not before, and quietly work with my family members that the week that I was with them to assist in their understanding and to try to give them some comprehension of what had happened to me. So, sa loob ng linggo na yon, nagbigay siya ng vision, kumbaga nabigyan siya ng vision na hindi niya nakikita dati.
nagkaroon siya ng unawa na kung saan hindi niya naunawaan dati, and then quietly, kumbaga parang dinandaan niya rin naman na tulungan ang bawat family members niya sa loob ng linggo na yon para ma-assist din sila na maunawaan ng ito at magkaroon sila ng intindi at or unawa kung ano nangyari sa kanya. Yan. It was in this week that I realized I could not explain what this was. Ito daw sa linggo, siyempre, may bago kang power. Parang common sa mga superhero. Hindi nila mag-gets kung bakit sila may gento. Hindi ko lang kung napanood yung Spider-Man. Diba nung una, nung nakagat siya ng spider, hindi niya rin man maintindihan na bakit yung salamin niya lumalabo pag suot niya. Pag hindi niya suot, hindi malabo. Tapos nagulat siya, ang katawan niya naging parang may mga muscle-muscle. And then nung hinahabol niya yung bus, hindi siya pinasakay, pag ganun niya, dumikit yung papel sa kamay niya at ginaganon niya, ayaw matanggal. Yung ganun. Tapos nag-experiment siya na umakyat sa pader, hindi niya maintindihan eh. And then nagtataka siya bakit may lumalabas na web. Yung ganun, nagtataka siya. So nag-practice siya kung paano niya gagamitin yun. Dumikit. Tapos gumanon siya, tapos nabunggo siya. Yan. Nagtataka siya, pag nagkakasakit siya ay parang gumagaling. And then nagtataka siya, naririnig niya yung mga tunog ng mga langaw, yung sinasabing spider sense. Ganyan. Tapos nung parang may susuntok na sa kanyang ganun, parang nag-slow mo, tapos may sumusuntok pala sa likod niya, tapos gumanon siya. Nakita niya, gumalaw yung suntok, mabagal, boom. So itong pinapakita ko sa inyo, superhero. Ito yung parang, sinasabi din ni Jesus Christ na hindi niya maintindihan on that week. This experience, this complete and absolute shift of consciousness and vision, I began to understand that I needed to edit what I was saying. Ito na. So, dahil nga sa experience na ito, at hindi niya rin ma-explain ng mas maigi sa mga, siguro, sa mga magulang niya o kamag-anak niya kung ano nangyari sa kanya, naunawaan niya na ang mga tao ay hindi buong maintindihan kung anong gusto niyang ipahiwatig. Kaya kailangan niyang i-edit kung anong mga kailangan niyang sabihin sa kanila. Kaya dito, people could not believe or could not comprehend what I truly experienced. Diba? So yung mga tao hindi talaga makapaniwala. Kasi siguro kayo naman, diba? Ako, ito. Kung nangyari sa akin to, kung nangyari kay Jesus Christ, ikaw nanonood ngayon, dumating talaga sa point na nangyari sa akin to, at alam ko kung paano ko siya gamitin. And then I have the ability na magpakita, itong katawan ko, nandyan ako sa harap mo mismo, tumingin ka sa gilid, nakikita mo ko dyan nakatayo. Magugulat ka. Matutuwa ka o matatakot ka. Malalaman niya sa susunod kung paano niya ginagawa yung ganun. Dito sa story. Kaya yung gawin ng consciousness, ng isipan. Hindi yun isang multo. Hindi yun. It is a power of our mind para makausap kita. Kahit nagme-meditate ako dito, nakakausap kita dyan sa gilid mo. Anyway, once again, kailangan nga i-edit ni Jesus Christ yung mga explanation niya kasi hindi nga makapaniwala yung mga tao. Kaya ngayon, sabi ko hindi nyo mapaniwalaan yung sinabi ko na bigla kong magpapakita sa gilid nyo. Hindi nyo ma-explain yun. Anong mangyari? Matatakot ka. Baka nga mag-freak out ka. Bakit ka mag-freak out? Is because you have ego. That's the thing. Kaya nga, dinidisiplina talaga ang ego muna. Right? I needed to find some other words for it. So I began to speak in the concepts. These ideas of reaping what you sow. Now, sabi ko, naintindihan ko na kung saan nanggaling ang umpisang salitang kung ano ang itaninim mo, yun din ang aanihin mo. Dito, sa panahon ng 1 week, nakasama niya ang parents niya at mga kamag-anak. Nag-imbento siya ng salitang, you reap what you sow. Okay? Reaping what you sow. Yung konsepto nun. These concepts of your thoughts being very powerful so that even if you think about something, you have accomplished it because your body reacts as if it is true. So, ano ibig sabihin nun? Ang konsepto ng reaping what you sow
ay kung saan ang isipan mo ay sobrang powerful na kapag inisip ka ng isang something, na-accomplish mo na pala agad dahil yung katawan mo ay nagre-react na ito ay totoo. Law of Attraction. Napanood mo ba ako dahil sa Law of Attraction? Narinig yung sinabi kong, you become what you think about most of the time? Narinig niyo bang sinabi ko yung, whatever the mind of man conceive and bring itself to believe, it can achieve. Sinasabi ngayon dito ni Jesus Christ na kapag ikaw ay nag-isip ng something, ito ay na-accomplish na. Bakit? Dahil ang katawan mo ay nagre-react as if ito ay totoo na agad. Ganon kamakapangyarihan ang inyong isipan. I was also gifted with this true understanding that if you focus on something, you bring it to you. So yun, nabigyan din siya ng regalo o gift si Jesus Christ ng totoong pag-unawa na kung ano nga naman talaga ang pinukusan mo, ibibigay sa iyo. Kakasabi ko lang kanina, you become what you think about. Mangyayari sa iyo kung ano ang iniisip mo. Regardless daw, regardless of whether it is good or bad. That's why, sinasabi ko sa inyo, walang tama at walang mali sa ginagawa nyo. I just know what works and does not work. Yun yung binabahagi ko sa inyo palagi. Kasi nga, regardless, if you think I'm wrong, then it's already completely accomplished. Accomplished na, magre-react yung katawan mo. At ipapakita talaga sa inyo, mali itong ginagawa ko right now. At sa mga paniniwala na meron si right now na nangyari sa paligid mo, sa environment mo, na everything. Mentras. Siguro kahit konting, kasi di ko alam kung gaano katindi mo ng profoundly nagawa sa buhay mo, your past experiences, yung lahat ng negativity. Konting tusok o pindot lang nung negative na iniisip mo, automatic ang katawan mo nag-react na. Ganon kamakapangyarihan ang isipan mo, which is, ang akala ng katawan mo, nangyari na agad. That's it. Kaya sinasabi ko din sa previous na mga trainings ko back din nung una-una pa, mag-ingat ka sa mga ilalabas mo sa isipan mo at ipapapasok mo sa isipan mo. May sinasabi ding the power of subconscious mind. Meron daw tayong subconscious mind na kumbaga kahit tulog ka, gumagana siya nagkukontrol ng heartbeat mo, ng lungs mo, and everything. Na kahit natutulog ka at bukas yung TV, yung tenga mo gising, naririnig mo pa rin yun. Kaya kinabukasan, pag gising mo, magugulat ka, bakit kabisado mo ang music o advertisement ng Jollibee. Ganun yan. Alright? So, anyway, clarification po yun, no? Ang ganda na may pagka-law of attraction din pala ang pinapaliwanag dito. Ulitin natin. Ang isipan mo ay sobrang powerful. Na kapag meron kang inisip, automatic accomplish na. Kasi nagre-react agad ang katawan mo as if totoo siya. And then, naintindihan niya dito na kung ano man ang pinukusan mo, ay ibibigay sa'yo. Regardless yan, kung yan ba ay maganda o pangit. It does not matter. Ayun, it does not matter. It does not matter talaga. Does not matter. Ang daming pang chichiburechi na pinapaliwanag. Ito lang pala ang pinakapaliwanag talaga. It's just because your mind is so powerful. Kaya nga kailangan mag-imbento ng salita. Kaya ako rin kailangan ko mag-imbento ng maraming vlogs. Hanggang umabot tayo dito. O mag-imbento ng iba't ibang klaseng salita na pababain yung terminology para mas mabilis or maintindihan or makuha ng mga taong hindi pa aware sa iba't ibang klaseng salita ng English. Yan. So, sabihin natin, I'm just, siguro nahahalin na ako sa pagiging translator ko. Sobra akong nahalin as bilang Japanese interpreter na ang translation ko talaga as much as possible, kaya ko siyang gawing 90% accurately. Or if not, 95%. Ganun po ako mag-interpret. Dahil, kung hindi maayos kasi yung pagkaka-interpret ko sa both sides, sa Filipino and sa Japanese, magkakagulo talaga. Nadala na ako doon. Kaya siguro ganito ako magpaliwanag sa inyo.
Mas nakita ko kung ang target ko ay yung mga taong sukdulan sa pinakababang lower level of vibration of energy. At makuha nila to, paano pa kaya ang katulad mo? Na mas mataas pa sa kanila. Paano pa kung meron pang mas mataas pa sa'yo? Naghahanap ng ganitong informasyon. So meaning, mabilis mo siya makukuha. Yun siya. Anyway, if you send somebody, there is a magnetic force that is set up. Okay, so pag meron ka dang parang kinamumuhingan o kinaiinisan na ibang tao, automatic meron daw magnetic force. Magnet. Okay, lumalapit sa iyo na magse-set up or magnetic attraction. Law of attraction. Ang ganda ng bagong term. Meron kang magnetic attraction na sineset up that is started, na nag-start na. And if you are full of passion about your hatred, okay, binigyan mo pa ng passion yung galit mo, talagang enthusiastic ka, kinuwento mo na nga dito, sa isa mong friend, kinuwento mo pa sa kanila, kinuwento mo ulit doon, kinuwento mo pa sa akin, na talagang, ay grabe talaga, ibang klase talaga siya, walang hiya talaga siya, kasi ganito siya. Alam mo yun, ginawa niya sa akin, after all of these years and everything, ganito, ganun, you're so passionate. Yun ibig sabihin nun. So meaning you are making a magnetic attraction na sineset up mo sa sarili mo. And if you are so full of passion to do this, then there is much more energy in it, more focus and attention in it. Indeed, I was given this information that beings attract to them that which they think about, that which they energize through their thoughts, words, and deeds. Klaro po? Andito, napakaikli ng explanation ni Jesus Christ. Pero ito ang very profound law of attraction that I could say. Very profound law of attraction explanation. You become what you think about. Why? Because you are setting a force, a magnetic attraction para mag-umpisa. And if you're passionate doon sa sinasabi mo, bibigyan ka o makaka-attract ka ng mga taong katulad mong mag-isip na kung saan na-energize mo, no? Na-energize din sa pamamagitan ng isip, sa salita at sa gawa. Panatang makabayan yun, diba? Sa isip, sa salita at sa gawa. Nagiging klaro po ba tayo? O, comment naman. Kamusta naman? Ano ang mga aha moment natin dyan? Masyado tayong seryoso na. Ano? Pero daan naman natin sa comment bago ko ituloy. O, post mo muna, comment mo muna. O, inom ka muna ng tubig. Ang haba na ng pinaliwanag ko dito. Ako, hindi pa uminom ng tubig. Tuloy pa rin. Aha moment, dami. Ang dami kong napapaliwanag sa inyo. Minsan naiisip ko saan ko galing ito. Ano kung saan galing? From my spirit guide. Yung paliwanag ko. Lahat nagpapasukan. Pero, pahinga muna kayo. Pause nyo muna. Bigay kayo ng 5 minutes. And then, bumalik kayo. Pwede kayong mag-comment. Mga hindi pa nagla-like, like nyo muna. No? Hindi pa nagla-like dyan. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe. Baka hindi nyo pa nasi-share to eh. Share nyo na rin sa Facebook para kumalat. Maraming makapanood. Diba? Ang daming aha moments dito kung yun ang nakikita mo. Kung nakikita mo parang nagsasalita sa iyo yung video na to na parang kinakausap ka, it means para sa iyo to. And it's for you din as well to take some, or sabihin natin, a responsibility to share this to your Facebook wall. So hindi ko alam, kaya mo. No? Kaya nga, that's where it starts. Diyan mo makikita kung anong sasabihin ni ego sa'yo after mo ma-share to. Now, this awareness come to me over quite considerable time, and I received this information when I was by myself. Itong awareness na to ay pumunta sa kanya nung siya lang ay mag-isa. But in the week that I spent with my family, I could see very clearly some of the things that I was now able to do, and I was overwhelmed.
So yan, nung nag-spend nga siya sa pamilya niya, doon niya mas nakita ng mas klaro mga bagay-bagay na nangyayari na kung saan ngayon kaya niya nang gawin at medyo na-overwhelm siya. Grabe yung power. I knew it would take some time for me to be able to comprehend what was truly happening to me. So talagang naunawaan niya na it will take a lot of time bago niya talagang maunawaan ang lahat ng mga ito. Kaya nga po, no, sa mga nagtitraining, marami kasi gusto nagmamadali, agaran. Kung si Jesus Christ nga it takes a lot of time bago niya naintindihan nung magkaroon siya ng ganitong klaseng superpower. Para pa kayo yung mga tao nagmamadali. Na-overwhelm nga siya Ikaw pa kaya, hindi ka ma-overwhelm? Kaya nga dinadandahan Kaya yung training na binibigay ko is dahan-dahan. Okay? So you must understand that now my connection to the non-physical was profound indeed. Naunawaan na natin ngayon, o dapat natin maunawaan, na ang connection niya sa non-physical o sa God o sa source o sa energy ay profound talaga. And I needed to spend time each day away from humans. Kailangan niya mag-spend ng maraming time na malayo sa mga tao. In communion with the energy, with the consciousness, para siya ay makaisa. No? Communion Doon. Magkaisa siya doon sa energy at sa consciousness. For it was clearly communicating to me. Dahil klarong-klaro na gustong makipag-communicate sa kanya. Bakit, no? Hindi naman yan dahil sa umihiwas ka Kasi the more na ikaw mo pag-isa sa sarili mo, the more na makikilala mo at maririnig mo ang gustong sabihin ng iyong spirit or ng sarili mo. Kaya nga po, may mga trainings din ako The more na ikaw ay laging nasa maingay, na parang naboboard ka, hindi mo kaya mag-isa, tumatakbo ka or ginagamitan mo ng mga cellphone or social media, panood ng kung ano-ano, para lang matakpan yung boredom mo, meaning you won't hear the real you. Yung gusto mong sabihin sa'yo ng source. Dahil binabombard mo yung isipan mo dahil sa boredomness, para hindi ka maboard, gagamitan mo ng social media or kung anong bagay na pinapanood just to entertain yourself. Yan. Anyway, I understood it to be this being of God. Naintindihan niya na yung sinasabing pagiging isang Diyos. But that was not really what I was. Pero hindi naman talaga siya kung naging ganun talaga siya. Hindi naman siya naging ganun talaga. It was a loving force of awareness. So sa madaling salita, ang pagiging isang Diyos na naunawaan niya ay ang pagiging loving force of awareness. Hindi yung God na biglang sasabog, biglang mamamatay ka sa isang pitik, na paparusahan ka, pupuntahin ka sa impyerno, nasasaktan ka. No. It is a loving force of awareness. I was a loving consciousness that was not cheating me or judging me as the God that I had understood was described. So, siya daw yung mapagmahal na consciousness na kung saan hindi naman siya hinuhusgahan as God. Na yun yung pagkakaunawa niya kung paano dinescribe sa kanya. It was the most unconditionally loving force. Nagiging klaro na rin po ba sa atin ang sinasabing Diyos? Ng Diyos ay unconditionally loving force. When I was by myself, when I was able to go into meditation, as I had learned when I had journeyed into the realms of mountains of India. So yan, ito ay natutunan niya nung siya ay mag-isa at nung siya ay nag-meditate at natutunan niya nung nag-journey siya sa realms doon sa bundok ng India. I came into direct contact with this consciousness. Ang galing, no? Kung magawa mong makakontak ka sa direct consciousness, marinig mo yung gusto nilang sabihin sa iyo. I was given information. I was given knowing. I was given understanding. Kasi pag nakakonect ka talaga sa kanila, talagang mabibigyan ka ng profound information. Ng totoo. Galing. I was given a profound and deep comprehension
of all I was being taught and all I was being shown. Yan, kumbaga napakita talaga sa kanya ang pinakamalalim na pag-unawa at itinuro sa kanya at ito ay ipinakita din sa kanya. Yan. It was a magnificent time indeed. Although it did frighten the smaller self. Yan, napakaganda pero natakot ang smaller self. Sino yun? Si ego. That was now contained within this larger self na kung saan nandiyan sa malaking siya. Parang isang balde na sobrang laki. Tapos itong fear niya, sobrang liit. Ganun na lang. Yan. Nakakontain. Ayan. Kaya nga sinasabi before sa training na after all, nung matanggal ko nung lahat ng mga habits na hindi kaya-aya sa aking sarili, alam mong okay na okay ka. And then, biglang may nagpa-pop up na negative. And then magtataka ka na, oh, may ganito pa pala akong gali. Mapapagalang ka. That's the good thing. Kasi yun yung mga small you na nagpa-pop-upan sa'yo. Yan. Anyway, yet I was also given the comprehension that this was my life's work now. So, binigyan din siya ng understanding na ito na yung pag-uunawa at ito na yung magiging buhay niya. O kung ano yung trabaho na gagawin niya habang siya nabubuhay pa. This was what I was designed to do. Naintindihan niya na dito pala siya nakadesenyo na ito yung gagawin niya. This was what my life had been leading up to. Ito pala yung buhay kung saan talaga siya papunta. This was the understanding that was given to me that I had, in fact, been a massive training session for the 30 years of my life. Binigyan din siya ng understanding kung bakit binigyan siya ng massive training session for the 30 years po sa buhay niya. Kaya please, please, maunawaan po natin, kung kayo ay kakapanood nyo pa lang to, ask yourself, ilang taon ka na? You don't need to tell me kung ilang taon ka na. At kung gusto mong baguhin yung nangyayari sa'yo, do you expect na mababago mo yan in just 1 week, 2 weeks, 1 month, 2 months, 3 months? Of course not. You did not start in this kind of training. Alright? Kung 30 years old ka, imagine 30 years kang na-train sa pangdodoktor sa mundong ito. Hindi siya madali. But, pwede siyang mapabilis. Dahil alam ko kung ano ang dapat gawin upang mas mapabilis ito. Ngunit, since nga libre pa ang training na ibinabahagi ko, hindi ibig sabihin porke nag-message ka papasok ka na. No. The very first thing, if you really want to qualify yourself, ipakita mo sa sarili mo na nagagawa mo yung 5 basics foundation. Kabisado mo siya at unconscious competent ka sa 5 basics foundation. Hindi lang unconscious competent na kabisado mo siya na parang pangalan mo na pag tinanong kita, ano yung 5 basics foundation? Who do you listen to? Teachability index, training balance scale, 4 steps when learning new information, and master the first 4. Kung kaya nyo ibanggitin yung ganyan, that's good. Okay tayo dyan. Pero hindi doon nagtatapos. Dahil ang next niyan, kailangan mong makagawa ng real-life experience na talagang nagamit mo ang 5 basics foundation sa buhay mo. Pag yan kasi nagawa mo, for sure babalik ka. For sure makikita mo yung pagbabago. For sure may explain mo sa akin yung may nagbabago na sa trajectory o ginagawa mo sa buhay mo. Hanggat hindi ka pa bumabalik, I know you did not do it. Kung bumalik ka, explain ka ang ganda-ganda, and then few weeks and months later, hindi ka bumalik, it means lumakas ang ego mo.
dahil nag-aamok siya, dahil mas naririnig mo na siya. At hindi ka babalik sa akin. You will be shy. Mahihiya ka na mag-message sa akin. Na ganito ganon, na may challenge ka. Baka busy ako, baka di kita replyan. That's not it. I just want to tell you, sa lahat na obserbahan ko, simula nung umpisa ako magturo, maraming ganyan. Hindi na bumabalik. Kasi the more nalalaman mo at binago mo ang sarili mo, mas lalong lalakas ang ego. Mas lalong titindi ang feeling ng ego, yung hatred, yung judgment, and everything. Lalo siyang iingay. Bakit? Kasi before, nung hindi ka pa nagsi-self-develop, sanay na sanay ka at okay sa'yo at tama lahat ng ginagawa mo. Right? Once may binago ka na sa sarili mo, that's where everything starts. Okay? And that was now ready to step into the role that I had taken on myself in this lifetime. Yan. It is very difficult to truly give you a concept of the massive amounts of information that I was being given. But these were not coming in the lines of text or these kinds of things. So napakahirap nga naman magbigay ng konsepto ng impormasyon na sobrang dami na binigay sa kanya. Pero ito daw ay hindi nanggagaling sa linya ng mga nakasulat ng mga these kinds of things lang. Ito daw po ay galing sa konsepto na kung saan kompleto at pervasive, yung talagang mahahatak ka talaga at overwhelming at times. Yan. Na halos hindi mo kayang magawa sa sobrang grabing information. Nakaka-overwhelm. Ganon. Kaya nga, ganda ng training. Ang ganda talaga ng pagkasunod-sunod na training na bahagi ko sa Logic Divine namin. Galing talaga, galing. Sumakto talaga lahat. Ang galing talaga. Yan. Kaya din ako magtataka kung ba't ang bilis ng pagbabago ng mga taong sobrang committed na gawin ng mga ito. Yan siya. I had a hard time integrating back into the family. Nahirapan siya na maisabuhay nung nakabalik siya sa pamilya nila. And they were somewhat annoyed with me. Naiinis sila because I required times of solitude. Dahil kailangan niya ng time na siya lang ay mag-isa. Okay? Huwag mo siyang didisturbahin. Kaya medyo naiinis minsan yung pamilya niya. After a week of eating my mother's fare and gaining my strength a little bit, I knew it was time to head back to Mary. Yan, so nakakain na siya after a week, naging okay na siya, kailangan niyang, kumbaga oras na para bumalik kay Mary. We live in a different town at that time. So sa ibang baryo pala sila nakatira. So I had a few hours to walk to get to our home. So few hours din pala yung lakad para makarating doon. Ibig sabihin malayo, no? It was a time of contemplation and preparation. So habang naglalakad, yun yung oras para maintindihan niya pa kung ano siguro yung kailangan niyang sabihin. Those of you men, yan, sa mga lalaki who are married, can imagine ano ang mangyayari sa anong nangyayari sa isipan niya. Kasi imagine, no, sa lahat ng mga kalalakihan, meron kang asawa, 1 month na higit kang di nagpakita. Okay? Tapos naglalakad ka pa uwi. Anong tumatakbo sa isipan mo? Di ba? Habang papalapit ka na, ang dami sinasabi. Right? For sure. Yan. Alam ko naranasan ng iba yan na merong asawa or girlfriend. Na for so many times, hindi ka nag-message sa kanya, reply back. Parang natutuliro or what. Ganun din sa mga kababaihan. Right? Ilang months kang di nagpakita and suddenly you will show up. Habang naglalakad ka pa uwi, o pauwi na sa inyo, habang binubuksan mong pinto, what do you think? Okay. For we were an ordinary people in that sense. Kasi siya ay isa lang ding ordinaryong tao. Our relationship was filled with much love and compassion and communication. So yung ang relationship naman nila kasi is punong-puno ng pagmamahal, compassion, at communication. But alam niya na this event, yung pagkawala niya na for almost like amounted to 6 weeks nga daw, was unacceptable from a wife's point of view. Right? Bigla kang mawawala nga naman ng walang pasabi. Then 6 months later, bigla kang lilitaw, lulubog lilitaw. Di ba? So I was preparing myself.
for the worst. So, ganun din pala mangyayari. But, knowing her wisdom, knowing her intelligence, and knowing her spiritual and aware nature, I knew there would be relief on her part also. Yan. Since aware naman siya sa wisdom ni Mary, yung intelligence niya, tsaka yung kaalaman niya pagdating sa spiritual at sa nature, kaya aware din siya na kahit paano kung may relief itong ginagawa si Mary. Kung nakikita niyo story pa lang ito ni Jesus Christ, hindi niyo pa alam ang story ni Mary kung anong iniisip niya nung time na siya ay naghihintay kay Jesus Christ. Kung ano nangyari. At aware ako sa kwentong yun. Kaya ang galing nung ginawa ng isang babae. Pag napakinggan niyo yun, laking tulong din yun sa mga kababaihan. Pero ganun pa man, dito tayo. Sa kung nakikwento sa inyo kung saan yun, kung sasabihin ko ng book yun, no, hindi ko malas sasabihin. Alright? Dahan-dahan lang. Why? Kasi I want all of you to become more curious, to do more the trainings kung anong binabahagi dito. It's not about just the story. It's about the present moment na ginagawa nyo right now. Tarating din tayo doon. Okay? At dito na po nagtatapos. At ang magiging next topic po natin for ating next vlog or sharing is yung a second reunion. Chapter 9 na po. So once again, my name is Rujic Lacerna. Maraming salamat at umabot tayo dito, no? Habol ulit ng vlog or sharing natin. Kamusta? Anong nasabi nyo? Na-share nyo na ba? Ito? Hindi pa. Na-like nyo na ba? O hindi pa? Nakapag-subscribe na ba kayo? O hindi pa? It's always up to you. It's always your decision. I'm just here sharing an information sa inyo na talagang umuubra. But once again, there's no right or wrong. It always comes to your decision. Hindi ako dito para doktorin kita, but to give you a decision, an openness ng katotohanan pagdating sa impormasyon para magamit mo sa iyong personal na buhay. So yun. Maraming salamat po. Ingat kayo lahat palagi. And God bless wherever we are. Thank you. Thank you. Thank you. Every moment feels so right.